Isang pangalan lang iyon sa isang karatulang gawa sa kahoy. Ngunit para kay Anton, isa itong kidlat na gumising sa bawat multo ng nakaraang 10 taon na pilit niyang ibinaon. Kapihan ni Dayan. Napahawa siya ng mahigpit sa manibela. Ang makina ng nirarentahang sasakyan ay tahimik na umaanda, tila naghihintay ng kanyang susunod na galaw. 10 taon. 10 taon sa disyertoing Dubai. Sa gitna nga natataas ang gusali na siya mismo ang tumulong magdisenyo. Sa magabing malamig kahit pa napakainit ng klima. 10 taon siyang tumakas. Pero sa isang iglap, sa isang simpleng kanto sa Lucena City, ang lahat ng tinakbuhan niya ay narito, naabang sa harap niya sa anyo ng isang maliit na coffee shop. Dayan. Kahit ang pagbikas lang ng pangalan sa kanyang isip ay may kasamang kirot. Napapikit siya. Nakikita niya pa rin ang mukha nito noong huli silang. Makita ang mamatang puno ng luhang hindi niya maintindihan. Ang mga salitang hindi nila binitawan sa isa-isa na mas masakit pa sa anumang sumpa. Umalis siya dala ang paniniwalang iyon na ang gusto nito. Na kailangan nilang magiwalay para sa mapangarap nila. Pero ang ang pag-alis ay naging isang bangungot na gumigising sa kanya gabi-gabi. Kaya siya bumalik. Hindi lang para sa bagong proyektong hotel na itatayo sa probinsya. Bumalik siya para itama ang mga mali. Bumalik siya para sa kanya. Huminga siya ng malalim, ang tibok ng puso niya ay dumadagundong sa kanyang ngatainga. Hindi niya plinano ito. Ang plano niya ay maganap muna ng tamang tiempo, makisip ng sasabihin, ihanda ang sarili. Pero heto na. Tadhana na yata ang gumagawa ng paraan. Pinatay niya ang makina. At sa bawat hagbang palabas ng sasakyan, pakiramdam niya ay 10 taon ang binabaktas niya pabalik. Ang labas ng kapihan ay simple lang na halamang nakasabit, maliliit na masang kahoy, at malaking bintan ng salamin. Mula sa labas, tanaw niya ang init at ginhawa sa loob. Ito ang uri ng lugar na bubuin ni Diana. Isang lugar na parang tahanan. Nang buksan niya ang pinto, isang maliit na kampana ang tumunog. At ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ay sumalubong sa kanya. Pamilya ang amoy. Ito ang amoy ng maga-umaga nila noon. Napalunok siya. Inilibot niya ang kanyang paningin. Ilang customer ang naroon, tahimik na nag-usap o nagbabasa. Ang buong lugar ay may dalang kapayapaan. At pagkatapos, nakita niya ito. Nakatayo sa likod ng counter, nakangiting inaabutan ng sukli ang isang customer. Ang buhok niya ay nakatali lang ng simple, suot niya ay isang payak na blusa at apron. Nagbago siya. Oh! May magaguhit ng pagod at karanasan sa kanyang mukha na wala paron 10 taon na ang nakalipas. Ngunit ang kanyang mamata, ang paraan kanyang pagngiti iyon pa rin ang Dianang minahal niya. Ang Dianang naiwan niya. Parang huminto ang mundo ni Anton. Ang nga boses sa paligid ay nawala. Tanging ang mukha lamang ni Diane ang malinaw. Hindi nito napapansin ang kanyang pagdating. At sa isang saglit, naisip niyang tumalikod na lang at umalis, baka hindi pa ito ang tamang oras, baka wala ng tamang oras para sa kanila. Ngunit huli na. Nang maanga itong ang tingin mula sa cash register, naktama ang kanilang mga mata. Nakita ni Anton ang pagbabago sa mukha ni Diane. Ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ng pakabigla na parabang nakakita ito ng multo. Ang hawak nitong baso ay bahagyang nangini. Ang buong kapihan ay tila huminto sa pahinga. Para kay Anton, ang distansya sa pagitan ng pinto at ng counter ay naging isang malawak na karagatan ng masalitang hindi masabi at mataong na sayang. Si Diane ang unang nakabawi. Pilit itong ngumiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Anton, sabi nito, ang boses ay kalmado ngunit may pangingini na hindi may tatago. Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Lumapit si Anton, bawat hakbang ay mabigat. Dian. Iyon lang ang nasabi niya. Ang pangalan nito ay tila isang panalangin, at sumpa sa kanyang nga labi. Bumalik na ako. May proyekto ako rito sa Lucena. Isang palusot. Isang napakababaw na palusot. Ah, ganon ba? Sagot ni Dian.
iniwasan ang kanyang mga mata at nakunwaring nakpupunas ng malinis ng counter. Mabuti naman kung ganon. Anong gusto mong kape? Ang usapan ay pilit. Balisa. Puno ngang buwang na sumisigang ang kanilang nakaraan. Na-order si Anton ng kahit ano, hindi na niya matandaan kung ano. Umupo siya sa isang mesa sa sulok, kung saan tanaw niya ito. Pinanot niya ang bawat galaw ni Dian ang husay ang kanyang makamay habang naktitimpla ang kape, ang paraan ng pakikipausap niya sa kanyang mga empleyado. Natayo siya ngang sarili niyang mundo habang wala si Anton, isang mundong payapa at masaya. Isang mundong marahil ay wala ng lugar para sa kanya. Inihatid ni Diane ang kanyang kape. Heto na, sabi nito, inilapa ang tasa sa mesa. Salamat, sagot ni Anton. Maganda ang lugar mo. Bagay sa iyo. Salamat, ulit ni Diane, ang madaliri ay naglalaro sa gilid ng kanyang apron. Ikaw, kamusta ka na? Okay lang. Bushi sa trabaho, sagot niya. Sinungaling. Ikaw? Gusto kitang yakapin. Heto, okay lang din. Bushi sa kapihan, sagot nito. Umalis ka na, parang awa mo na. Ang kanilang masagot ay mapada na naghihiwalay sa kanila. Maya-maya pa, tumayo na si Anton. Hindi na niya kaya. Ang bawat segundo sa lugar na iyon ay parang pakbabala sa mga sugat na hindi pa kailanman nahilom. Sige, alis na ako, sabi niya, nagiwanan ni Hebayat sa mesa na sobra-sobra pa. Babalik na lang ako. Minsan. Tumango lang si Diane, hindi pa rin tumitingin sa kanya ng diretso. Habang naglalakad si Anton palabas, may naramdaman siyang kakaiba. Isang pakiramdam na pinakmamasdan siya. Hindi ang mausisang tingin ng ibang customer. Iba ito. Mas matindi. Mas malalim. Lumingon siya, at ang kanyang mamata ay napadako sa likod ng counter, malapit sa isang pinto na marahil ay patungo sa kusina. May isang batang lalaki roon, mga siyam na taong gulang siguro, nakatayo at nakatingin sa kanya. Ang nga mata ng bata ay malaki at madilim, at ang titik nito ay diretso sa kanya walang kurap. Walang takot. May isang bagay sa mga matang iyon na nakapapatindi ng kanyang magabalahibo. Isang titik na tila ba may hinahanap? O tila ba may kinikilala? Nag-iwas ang tingin si Anton at nakmamadaling lumabas ang pinto. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Ngunit hindi pa rin niya ito pinaandar. Napasandal siya sa upuan. Pinipilit pakalmahin ang kanyang sarili. Ang pakikita nila ni Diane ay sapat ng gumulo sa kanya, pero ang titik ng batang iyon, may dala itong hiwaga na hindi niya may paliwanag. Isang batang empleyado ni Diane ang lumabas para kunin ang magabaso sa isang mesa sa labas, hindi na nakatiis si Anton. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan. Excuse me, tawag niya sa lalaki. Po, sir? Naalangan siyang natanong, sinusubukang gawing kaswal ang kanyang boses. Sino yung bata sa loop? Yung maliit na lalaki. Ngumiti ang empleyado, isang ngiting simple at walang kamalay-malay sa bigat ng dala ng kanyang nga salita. Ah, sigel po, sagot nito ng magaan. Anak ni Maam Dian. Ang nga salita ay tumama kay Anton na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang nga baga. Ang ingay ngang kalye ay biglang nawala. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isip ang nga salitang iyon. Anak ni Ma'am Dian. Anak ni Diane. Ang isip niya, na sanay sa mga numero at kalkulasyon, ay mabilis na nagbilang. 10 taong pag-alis. Isang batang lalaki na mukhang siyam na taong gulang. Ang malami na pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang kanyang makamay sa manibela ay nanigas. Hindi. Hindi maari. Anak ko ba siya? Nang sumara ang pinto at tuluyang mawala ang aninong ng sasakyan ni Anton, saka palang nakahinga si Diane. Ngunit ang hangin na kanyang hinugot ay hindi nabigay ng ginhawa. Bakos ay parang mabubo na sumugat sa kanyang dibdib. Napasandal siya sa counter. Ang nga tuhod ay nanginginig at malapit ng bumigay. Ang tasang pinainuman ni Anton ay naiwan sa mesa. Isang tahimik na testigo sa pagbabalik ng nakaraang 10 taon niyang sinubukang kalimutan.
Ang paktibo ngang kanyang puso ay napakalakas, isang kabog na puno ng takot. Takot na natuklasan na? Takot sa matanong na tiyak na kasunod nito. Dahan-dahan siyang lumingon, at ang kanyang mata ay sinalubong ng isa pang pares ang mata na kanina papala nakamasid sa kanya. Ang kanyang 9 na taong gulang na anak, si Angelo. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina. Ang katawan ay maliit ngunit ang mga mata ay may taglay na lalim na hindi angkop sa kanyang edad. Walang salitang namutawi sa bibig ng bata, ngunit sa titik nito, alam ni Diane na narinig at nakita nito ang lahat. Nilapitan niya ang anak at lumuhod para magpantay sila. Hinawakan niya ang maliliit nitong balikat. Gel. Mahina niyang simula, pilit na pinapakalma ang sariling boses. Yung bisita kanina. Si Sir Anton. Kaibigan niyo po, Mama? Tanong ni Gel. Ang boses ay seryoso. Isang maliit na paasa ang sumibol sa puso ni Diane. Marahil ay wala itong naintindihan. Oh, anak. Isang dating kaibigan. Isang kasinungalingan na lasang-lason sa kanyang dila. Ngunit si Gel ay tumango lang, isang mabagal na tango na tila ba tinatanggap ang isang bagay na matagal na nitong alam. Hindi ito natanong pa. Hindi ito nangulit, at iyon ang mas lalong napahirap sa puso ni Diane. Ang katahimikan ang kanyang anak ay mas mabigat dalhin kaysa sa anumang tanong. Napayuko siya at niyakap ito ng mahigpit. Isinupsop ang mukha sa buhok ng bata na amoy araw at pulbos. Patawarin mo si Mama, anak. Patawarin mo ako. Diana. Ang matigas na boses na iyon ay pumunit sa kanilang sandali. Agad na napabitaw si Diana sa pagkakayakap kay Gel. Nakatayo sa may pinto ng opisina niya ang kanyang ina, si Aling Imelda. Ang mukha nito ay kulubot sa galit. Ang mamata ay nanlilisik. Anong ginagawa ng lalaking yon dito? Sigaw nito. Hindi alintana ang ilang empleyado na nakukunwaring abala. Pagkatapos ng 10 taon, may lakas pa siyang mapakita sayo. Ma. Hinaan niyo ang boses niyo, pakiusap ni Diane. Itinayo si Gel sa kanyang likuran na para bang pinoprotektahan ito mula sa apoy. Ngunit si Aling Imelda ay hindi napapigil. Lumapit ito, bawat hakbang ay may bigat. Nakita niya ang bata. Hindi ba? Sinabi ko na sayo, Diana. Ang lalaking yun ay magdadala lang ng gulo sa buhay natin. Sa buhay na apo ko. Wala po siyang alam, Ma, depensa ni Diana, ang boses ay nanginginig na. Ito ang kanyang kahinaan ang komprontasyon sa kanyang ina. Sa harap ng buong mundo, isa siyang may-ari ng negosyo, isang ina. Pero sa harap ni Aling Imelda, bumabalik siya sa pagiging isang batang takot mapagalitan. Wala siyang alam? Sarkastikong tawa ng matanda. Bula ka ba, Diana? Nakita mo ba kung paano niya tinitigan ang bata? Ayan na. Ayan na ang sinasabi ko. Sisirain niya ang tahimik nating buhay. Ang masalitang kanyang ina ay nahatid sa kanya pabalik sa isang gabing madilim at malamig. 10 taon na ang nakalipas. Umulan nun, at siya'y nakaupo sa kanilang sala. Yakap-yakap ang sarili habang walang tigil sa pag-iyak. Kakaalis lang ni Anton papuntang airport. Napaalam ito, nangakong mag-ipon para sa kinabukasan nila. Ngunit ang pag-alis ay may kasamang lumbay na hindi niya maipaliwanag. At sa gitna ng kanyang pagluha, lumapit ang kanyang ina. Hindi para aluin siya, kundi para iabot sa kanya ang isang piraso ng papel, isang liham na lukot-lukot. Basahin mo. Sabi nito sa kanya. Ang boses ay walang emosyon. Nangingini ang makamay niyang binuksan ang sulat. Hindi iyon sulat kamay ni Anton. Makinilyado. Maikli lang ang masalita pero bawat isa ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Naunawaan niya na mas pinili ni Anton ang karera nito sa Dubai, na hindi ito handang matali. Na ang relasyon nila ay isa lamang hadlang sa mga pangarap nito. Pinili niya ang pangarap niya, anak, sabi ng kanyang ina habang pinamamasdan siyang gumuho. Ikaw at ang dinadala mo. Pabigat lang sa kanya. Kalimutan mo na siya. Ang sakit ng gabing iyon ay sariwa pa rin, na para bang kahapon lang nangyari. Ang nga salitang iyon ang natula sa kanya na itago ang lahat.
Ang nga salitang iyon ang bumuo ng pada sa paligid ng kanyang puso. Ang tunog ng pana sa pinto ay nakpabalik kay Diane sa kasalukuyan. Gabi na. Ang nga empleyado niya ay nagsisimula ng maglikpit. Nakaalis na rin ang kanyang ina, nagiwan ng bigat sa hangin. Inakay niya si Gel papasok sa maliit na kwarto sa likod ng kapihan na nagsisilbi nilang pansamantalang pahingahan. Mama, uwi na po tayo. Tanong ni Hel. Oo, anak. Tatapusin lang ni Mama ang paksasara, sagot niya. Isang pilit na ngiti sa kanyang ngalabi. Nang mag-isa na lang siya sa harap ng kapihan, pinatay niya ang mailaw. Iniiwan lang ang isang maliit na lamp sa tabi ng counter. Napaupo siya sa isa sa maupuan, hinayaan ang sariling damhin ang pagod at takot. Paano niya ito haharapin? Anong gagawin niya kapag bumalik si Anton para humingi ng sagot? Muli, tumuno ang kampana sa pinto. Nagulat siya. Sino naman ang pupunta ng ganoong oras? Nakamali yata siya ng petlok sa pinto. Nang maangat siya ng tingin, ang kanyang hininga ay kinapos. Nakatayo sa may pinto si Anton. Ang kaninang pagkabalisa sa mukha nito ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Ang nga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng sakit at isang tanong na handa ng sumabo. Dahan-dahan itong humakbang papalapit. Ang tunog ng masapatos nito sa sahi ang tanging ingay sa tahimik na kapihan. Huminto ito sa harap mismo ng kanyang mesa. Diane, sabi nito, ang boses ay mababa at seryoso, walang bahid ng anumang pagkukunwari. Kailangan nating mag-usap. Hindi siya makasagot. Ang kanyang dila ay tila na paralisa. Tinitigan siya ni Anton ng diretso sa mata, at sa wakas, binitawan nito ang tanong na pareho nilang kinatatakutan. Anak ko ba siya? Ang tanong ay lumutang sa hangin, mabigat at mapanira. Bago pa man makahanap si Diane ng lakas o kasinungalingan para isagot, isang anino ang gumalaw mula sa dilim ng pasilyo sa kanyang likuran. Wala kang karapatan dito, Antonio. Ang malamig at matigas na boses ni Aling Imelda ay pumagit na sa kanila. Humakbang ito palabas ng dilim at tumayo sa pagitan nilang dalawa, ang mukha ay isang maskara ng galit at pagbabanta. Hinarang nito si Anton gamit ang sariling katawan. Umalis ka na. Ang pagsara ng pinto ng kapihan ay parang pagsara ng pinto sa mismong mukha ni Anton. Ang salitang umalis ka na ni Aling Imelda ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, isang deklarasyon ng giyera na wala siyang kalaban-laban. Naiwan siyang nakatayo sa madilim na kalsada, ang dibdib ay umaapaw sa galit at sa isang klase ng sakit na mas matindi pa sa pangungulila. Ito ay sakit ng pagkakanulo. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at buong pusang hinampas ang manibela. Isang malutong na mura ang kumawala sa kanyang bibig. Ang imahe ng takot sa mata ni Diane at ang matigas na anyo ni Aling Imelda ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Bakit? Anong kasalanan niya para tratuhin siyang parang isang kriminal sa sarili niyang nakaraan? Pinaanda niya ang sasakyan. Hindi para umalis, kundi para lang makaalis sa harap ng lugar na iyon na unti-unting sumasakal sa kanya. Nakpaikot-ikot siya sa makalsada ng Lucena, madaan ang dati kabisado niya pero ngayoy tila dayuhan na sa kanya. Ang lahat ay pareho pa rin, ngunit ang lahat ay nagbago na. Lalo na siya. At lalo na si Diane. Isang anak. Isang batang lalaki na may mga matang nagmamasid. Kung totoo ang kanyang hinala, hindi lang ang puso niya ang iniwan niya 10 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang isang bahagi ng kanyang sarili. Isang buhay. Hindi niya kayang talikuran ito. Hindi sa pagkakataong ito. Ang Anton na tumakas nun ay wala na. Ang Anton ngayon ay isang amang desperadong malaman ang katotohanan. Kinabukasan, alam niya kung saan siya pupunta. Nakatayo siya sa kabilang kalsada, sa tapat ng isang pampublikong paralan na may kulay asol na gate. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang mga batang naghahabulan sa playground. Ang ngasigawan at tawanan nila ay umabot sa kanya, ngunit ang tanging hinahanap ng kanyang nga mata ay isang mukha. At doon, nakita niya ito. Si Gel. Nakaupo sa isang bench kasama ang 2 pang batang lalaki, masayang nakukwentuhan tungkol sa kung anuman ang nasa hawak nilang galaruan.
Ang paraan ng pagtawa nito, ang pagkunot ng nunito, habang nagsasalita sa bawat kilos ng bata, hinahanap ni Anton ang sarili niya. Mayroon ba? Mayroon bang kahit isang katiting na patunay sa kanyang dugo na nanalaitay din sa batang iyon? Napakuyom ang kanyang nga kamao. Ang pagnanasang lumapit at hawakan ito, ang tanungin ang pangalan nito, ay napakalakas, isang pisikal na sakit sa kanyang dibdib. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Ayaw niyang takutin ang bata. Ayaw niyang gumawa ng eksena. Ang pagmamasid mula sa malayo ay sapat na sa ngayon. Anong ginagawa mo dito? Ang boses sa likod niya ay punong galit at pangingini. Napalingon si Anton. Si Diane. Nakatayo ito ron. Ang mukha ay namumula sa pinahalong takot at sa mga loop. Ang mata nito ay nakbabaga. Huwag mong guluhin ang anak ko, sabi nito sa mahinang boses ngunit may diin. Hinila siya sa braso palayo sa gate ng paralan, palayo sa mamatang maaring makakita. Hindi ko siya ginugulo. Tinitignan ko lang siya, depensa ni Anton, ang boses niya ay nakasugat-sugat na rin sa emosyon. Nang makalayo sila ng kaunti, sa ilalim ngang isang puno nga akasya, humarap ito sa kanya. Bakit ka pa bumalik, Anton? Para saan pa? Para sirain ang buhay na binuo ko para sa amin? Ang masalita nito ay tumama. Buhay na binuo mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Anton. Isang buhay na itinago mo sa akin? Diane, may karapatan akong malaman. Bakit mo itinago sa akin? Karapatan. Humalaha si Diane. Isang tawang walang saya, puno ngang sakit. Nasaan ang karapatan mo nung iniwan mo kami? Nasaan ka nung kailangan ka namin? Iniwan? Sigaw ni Anton, hindi na napigilan ang sarili. Umalis ako para sa atin. Para sa kinabukasan na binuo natin. Iyon ang napausapan natin. Pero anong nangyari? Pagkatapos ng ilang buwan, wala na akong narinig mula sa iyo. Tumihil ka sa pagsagot sa mga tawag ko, sa mga sulat ko. Mga sulat. Gulat na tanong ni Diana. Anong sulat ang sinasabi mo? Nakatanggap ako ang isang sulat. Anton. Isang sulat na nagsasabing mas pinili mo ang trabaho mo at ayaw mo nang matali sa akin. Naguluhan si Anton. Ano? Hindi ako naksulat ng ganon. Hinding-hindi ko gagawin yon. Sinungaling. Sigaw ni Diane, at isang butil ng luha ang pumata mula sa kanyang mata. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasinungalingan mo. Anton, nakita ko. Nabasa ko. Ang kanilang pagtatalo ay isang bagyo and makasalungat na katotohanan. Pareho silang nasasaktan. Pareho silang naniniwala sa kanilang bersyon and nakaraan. Walang gustong makpatalo. Walang gustong makini. Sa huli, si Diana ang unang tumalikod. Layuan mo na lang kami, sabi nito, ang boses ay basa na. Parang awa mo na. At naglakad ito palayo, iniwan si Anton na nakatayo roon, gulong-gulo at wasak. Nang gabing iyon, sa kanyang hotel room, tinawagan niya si Marco, isang matalik na kaibigan nila ni Diane noon. Kailangan niya ng isang taong makakausap, isang taong makakapagbigay linaw. Pare, anong nangyari? Akala ko nasa Dubai ka. Bungat ni Marco. Bumalik na ako. Nakita ko siya. Marco. Nakita ko si Diane, sabi ni Anton, ang boses ay pagod. Talaga? Kamusta na siya? Ikinuwento ni Anton ang nangyari, maliban sa tungkol sa bata. Ikinuwento niya ang galit ni Diana, ang paniniwala nitong iniwan niya ito. Teka pare. Sabi ni Marco sa kabilang linya. Tila nagisip. Akala ko ba mayos kayong nagiwalay? Ang naalala ko noon sobrang samang loob sa'yo ni Aling Imelda. Grabe yon kung maksalita laban sa iyo. Sabi niya sa amin. Ayaw mo na daw makita si Diane kahit kailan kaya ka umalis. Natigilan si Anton. Ano? Si Aling Imelda ang nagsabi niyan. Oh, pare. Yun ang kumalat na balita noon. Na ikaw ang nang-iwan. Naduwa ka daw. Ang sinabi ni Marco ay isang maliit na sina ng liwanag sa madilim na silid ng kanyang isipan.
Ang nga piraso ang palaisipan ay simulang gumalaw. Ang sulat na hindi niya isinulat. Ang galit ni Aling Imelda. Ang paniniwala ni Diane. Pagkatapos ng tawa, binuksan ni Anton ang isang lumang kahon na dala niya mula pa sa Dubai. Isang kahon ng nga alaala. Malumang litrato, matiket ng sina, matuyong bulala. Hinanap niya ang isang bagay kahit ano na makatulong. At sa ilalim ng lahat, nakita niya ang isang pamilya na litrato. Ang paborito nilang litrato ni Diane, kuha sa isang pria. Nakangiti sila pareho, mamatang puno ng pangarap. Binaliktad niya ito. At doon, sa likod, may isang sulat kamay na hindi pamilya. Paalam. Maging masaya ka sana sa pinili mo. Tinitigan niya ito ng matagal. Hindi iyon sulat kamay niya. At sigurado siyang hindi rin iyon sulat kamay ni Diane. Ang bawat letra ay maingat na isinulat. Isang peking mensahe ng pamamaalam. Isang kasinungalingan. Isang patunay. May nahiwalay sa kanila. May sumira sa kanila. At ang taong iyon ay hindi si Diana. At lalong hindi siya. Ang galit ni Anton ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hahanapin niya ang katotohanan. At babawiin niya ang lahat ng ninakaw sa kanya. Ang bigat na mga salitang binitawan nila ni Anton sa ilalim ng puno ng akasya ay pasan-pasan ni Diana hanggang sa pasaran ng kanyang kapihan. Habang nakupuna siya ng mamesa at nag-ayos ng maupuan. Ang isip niya ay isang magulong larangan ng digmaan. Hindi ako naksulat ng ganon. Ang sigaw ni Anton ay umulit-ulit sa kanyang pandine. May isang bahagi sa puso niyang gustong-gustong maniwala. Isang maliit na tinik na nagsasabing imposible ngang isulat ni Anton ang mga malulupit na salitang iyon sa liham na sumira sa kanyang mundo. Ngunit 10 taon ng galit at sakit, na pinalaki ng walang tigil na panunumbat ng kanyang ina, ay isang pader na napakataas at napakatibay. Mas madaling maniwala sa kasinungalingan na nakasanayan na niya kaysa harapin ang katotohanang maaring siya pala ang nakamali. Pagod siyang pumasok sa kanilang kwarto sa likod. Kadalasan, ang makita si Gel na mahimbing na natutulog ay sapat na para gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ngayong gabi, iba. Hindi pa tulog ang kanyang anak. Nakaupo si Gel sa sahig, sa tabi ng isang maliit na baw na gawa sa kahoy. Ang baw na iyon, ang naisa niyang sisitlan ng nakaraan. Nakakala sa paligid ng bata ang ilang nga lumang litrato makupas na larawan nila ni Anton noong sila'y 20 anyos pa lamang, mangiting abot langit, mga matang nangangarap. At sa kandungan ni Gel, may hawa itong isang papel, isang drawing. Dahan-dahang lumapit si Diana. Sa drawing, may 3 tao na makakahawak kamay. Isang babae na may mahabang buhok, na alam niyang siya. Isang maliit na batang lalaki sa gitna, na alam niyang si Gel. At sa kabilang tabi, isang lalaking mas matangkat, may malapat na balikat. Walang mukha ang lalaki sa drawing. Blanko ito, ngunit alam ni Diane kung sino ang tinutukoy niyon. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Umupo siya sa tabi ng anak. Ang puso niya ay parang pinipiga. Hinaplos niya ang buhok nito. Anak, mahina niyang sabi. Bakit gising ka pa? Itinago ni Gel ang drawing sa kanyang likuran na parabang nahuli sa isang kasalanan. Wala lang po, Mama. Hindi pa po ako inaantok. Tinitigan ni Diane ang litratong nakakalat. Ang alaala ng masayang kahapon ay mamultong bumabalik para usigin siya. Ang makuwentong isinalaysay niya kay Gel para punan ang kakulangan ng isang ama ang makuwento tungkol sa isang bayaning arkitekto na nagtatrabaho sa malayo para bigyan sila ng magandang buhay ay nagiging isang masalimuot na bitak. Gel, sabi niya ulit, buong tapang na sinalubong ang mga mata ng anak. Yung lalaki kanina sa tapat ng school. Si Sir Anton. Hindi niya kailangang tapusin. Nakita niya ang paunawa sa mga mata ng kanyang anak. Ang mga mata ni Gel ay tila mas matanda kaysa sa kanyang 9 na taon. Natanong ito sa isang boses na mahinahon at puno ang isang dekadang paghihintay. Mama, sabi nito, siya po ba yung nasa makwento ninyo? Sa tanong na iyon,
Gumuho ang lahat ng pada na itinayo ni Diane. Walang salitang lumabas sa kanyang bibi. Tanging isang tango at magaluhang nagsimulang mamo sa kanyang nga mata ang naging sagot niya. Ang pag-amin na iyon ay isang malaking bato na naalis sa kanyang dibdib, ngunit napalitan naman ng takot sa kung anong susunod na mangyayari. Kinabukasan, gumawa si Diane ng isang desisyon na laba sa lahat ng sinasabi ng kanyang isip. Ngunit isinisiga ang kanyang puso. Tinawagan niya si Anton. Nakita sila sa kapihan ng sarado na ito sa publiko. Ang tensyon sa hangin ay maaring hiwain ng kutsilyo. Si Anton ay nakaupo sa isang mesa, ang magkamay ay makasalikop sa ibabaw nito. Si Diane ay nakatayo malapit sa counter. At si Jill ay tahimik na nakaupo sa isang silya. Ang mga mata ay palipat-lipat mula kay Diane patungo sa lalaki ngayon lang niya nakita ng malapitan. Binigyan kita ng isang oras, sabi ni Diane, ang boses ay kontrolado. Tumango si Anton, ang mga mata ay hindi inalis kay Jill. May halong pakamangha, sakit, at paasa sa kanyang muha. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bata. Lumuhod siya para makpantay sila. Sabi ni Anton. Isang ngiting pilit ang gumuhit sa kanyang labi. Ako si Anton. Mahilig ka rin basam nga building. Mula sa kanyang paper bag, inilabas ni Anton ang isang maliit na modelo ng isang modernong gusali. Detalyado ito at halatang pinahirapan. Inabot niya ito kay Jill. Kinuha ni Jill ang modelo. Ang maliliit na daliri ay maingat na hinaplos ang nga bintana at pada nito. Hindi ito naksalita. Ngunit ang pakamangha sa kanyang nga mata ay hindi may tatago. Napanood ni Diane ang lahat. Ang puso niya ay sabay na natutuwa at natatakot. Ang eksenang ito ang magama na unang beses na kasama ay isang bagay na pinangarap niya at kinatakutan sa loob ng maraming taon. Sa isang iglap nakaramdam siya ng pag-asa. Marahil ay may paraan pa para mayos ang lahat. Tumaliko siya saglit para kumuhang isang basong tubig sa counter, para bigyan silang counting espasyo, at para na rin pakalmahin ang sariling nagwawalang puso. Narinig niya ang mahinang boses ni Anton. Ang ganda ng pangalan mo, Angelo. At pagkatapos, narinig niya ang tanong nito, isang tanong na inosente, isang tanong na nakmula sa sarili nitong pakalito. Bago ngayon, tanong ni Anton kay Jill. Nakita mo na ba ako sa litrato? Huminga ng malalim si Diane. Ito na. Ngunit ang sagot ni Jill ay hindi ang inaasahan niya. Hindi ito ang inaasahan ni Anton. Tumingala ang bata mula sa laruang gusali. Ang mga mata nito ay seryoso at puno ng isang simpleng katotohanan na alam nito sa buong buhay niya. Tumingin ito ng diretso kay Anton. Opo, Papa. Ang salitang Papa ay isang bombang sumabog sa katahimikan ng kapihan. Nanigas si Anton sa kanyang kinatatayuan. Ang mukha ay nagpapakita ng lubos na pakalito. At hindi pa ro natapos si Jill. Ipinapatuloy nito ang pagsasalita sa isang boses na punong pananabik at pananampalataya. Sabi ni Mama, babalik ka para sa amin. Crush. Ang basong hawa ni Diane ay nalagla mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasa sa sahi. Ang tuno ay pumunit sa nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang lumingon si Anton. Ang mga mata niya ay mula kay Jill ay lumipat sa kanya. Ang pakalito sa kanyang muha ay nawala. Napalitan itong isang bagay na mas malalim, mas masakit. Isang anyo ng pakabigla, ng sakit, at ng isang bagong tanong na unti-unting nabubuo. Hindi na ito nagtatanong kung bakit itinago ni Diane ang bata. Ang tanong na ngayon sa kanyang mamata ay mas komplikado. Mas mapay. Bakit mo ako ginawang isang bayani sa kwento nga natin? Habang sa totoong buhay, ipinakait mo sa aking malaman na mayroon pala akong pamilyang dapauyan? Ang masalitang sabi ni Mama, babalik ka para sa amin ay hindi lang bumasa sa katahimikan ng kapihan, bumasa din ito sa puso ni Anton. Ang lahat ng galit at pagdududa na naramdaman niya sa nakalipas na mga araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang nakaluluno na kalungkutan. Tumingin siya kay Diane, na nakatayong tulala sa gitna ng bubok sa sahi, ang mukha ay kasing putlang pada. Ang galit ay wala na sa kanyang sistema, ang natira ay isang malalim na panghihinayang.
Pinaniwala ni Diane ang kanilang anak na siya ay isang bayani, isang amang babalik. Samantalang siya, 10 taon na nabuhay sa paniniwalang siya ay kinalimutan at isinantabi, ang kabalintunaan ay napakasakit. Jel, anak, sabi ni Diane, nanginginig ang boses habang dahan-dahang pinupulot ang anak mula sa sahig, pumasok ka muna sa loob ng kwarto, ha? May pag-usapan lang kami ni Tito Anton mo. Ang paggamit ng tito ay isa na namang saksak sa puso ni Anton, ngunit hinayaan niya ito. Tumingin si Gel mula kay Anton patungo kay Diane. Ang nga mata ay puno ngang pagkalito. Bago ito dahan-dahang tumango at pumasok sa silid. Yakap-yakap pa rin ang modelong gusali. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa kanina. Si Anton ang unang naksalita, ang boses ay mahina at punong pait. Pinaniwala mo siyang babalik ako? Sabi niya. Hindi isang tanong kundi isang paglalahat ng katotohanan. Pero sa akin, pinalabas mong kinalimutan na kita. Tumingin siya kay Diane, ang nga mata ay naghahanap ng sagot. Bakit, Diane? Bakit mo kami ginanito? Napayuko si Diane. Ang nga luha ay sunod-sunod na pumata sa sahig. Hindi ko alam, Anton. Natakot ako. Nagalit. Gulong-gulo ako. Iyon lang ang paraan na alam ko para mabuhay sinang may pag-asa. Pag-asa? Mapen ang ngumiti si Anton. Paasa na binuo sa isang kasinungalingan. Paano kung hindi ako bumalik? Paano mo ipapaliwanag sa kanya na ang papa niyang bayani ay hindi naman talaga darating? Ang bawat salita ni Anton ay totoo. Ang bawat salita ay tumatagos. At walang may bigay na sagot si Diane. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso. Alam niyang tama si Anton. Handa na sanang magsalita ulit si Anton, marahil para maglabas pa nga sa mga loop, o marahil para magsimulang magtanong kung paano sila magpapatuloy mula rito. Ngunit isang anino ang muling lumitaw mula sa dilim. Dahil hindi siya sigurado kung ikaw nga ba ang ama. Ang boses ni Aling Imelda ay malami at matalas, na parabang isang patalim na kayang pumatay ng anumang natitirang paasa. Lumabas ito mula sa opisina, ang mukha ay isang maskarang matuwid na galit sa kanyang kamay. May hawa itong isang long brown envelope. Parehong napatingin sina Anton at Diane sa kanya, gulat sa kanyang biglaang paglitaw. Ma, anong ginagawa niyo dito? Takang tanong ni Diane. Hindi pinansin ni Aling Imelda ang anak. Ang nga mata nito ay nakatutok lamang kay Anton, puno ngang pakasuklam. Umalis ka na, Antonio. Sinabi ko na sayo, wala kang lugar dito. Hindi ako alis hanggat hindi kami nakakaintindihan, matigas na sagot ni Anton. Makakaintindihan. Humalaha si Aling Imelda. Gusto mong mapagkakaintindihan? Heto. Inilapat niya ang envelope sa isang mesa at kinuha mula ron ang isang dokumento. Iwinasiwas niya ito sa harap ni Anton. Tingnan mo. Kinuha ni Anton ang papel. Ito ay isang kopyang birth certificate ni Angelo Cruz. Nakalista ang pangalan ng ina, Diana Cruz. At sa espasyo para sa pangalan ng ama, nakasulat ang dalawang salita na wumasa sa natitirang pag-asa ni Anton. Father. Unknown. Ano to? Nanginginig na tanong ni Anton, kahit alam na niya ang sagot. Iyan ang katotohanan, sabi ni Aling Imelda, ang boses ay puno ang lason. Hindi ka sigurado kung sa iyo nga bayan. Iniwan mo siyang maisa, Anton. Maraming nangyari sa 10 taon. Ang nga salita ay isang direktang atake. Isang maruming paratang na idinisenyo para magtanim ng pinakamasamang uri ng lason, ang pagdududa. Hindi yan totoo, sigaw ni Diane, lumingon sa kanyang ina, na may halong gulat at pangingilabot. Ma, bakit niyo sinasabi yan? Alam niyo ang totoo, ngunit ang pagsusumamo ni Diana ay huli na. Ang lason ay naikalat na. Tumingin si Anton mula sa birth certificate, patungo sa umiyak na mukha ni Diane, at pagkatapos ay sa nagbabagang mga mata ni Aling Imelda. Ang kanyang isip ay nakagulo. Ang katotohanan at kasinungalingan ay nagalo-halo hanggang sa hindi na niya malaman kung alin ang alin. Ang pagod sa kanyang puso. Ang sakit ng 10 taong paghihintay.
At ngayon, ang nakamamatay na pagdududang ito lahat ay naging napakabigat. Maari bang totoo ang sinasabi ng matanda? Iniwan niya si Diana. Mag-isa ito. Bata. Takot. Posible ba? Ang pag-alinlangan sa kanyang mamata ay ang tanging kailangan ni Aling Imelda para malaman na nanalo na siya. Si Diana ay tumakbo palapit kay Anton, hinawakan ang braso nito. Anton, huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling si Mama. Anak mo si Gel. Alam mo yan. Nararamdaman mo yan. Ngunit ang pahawak ni Diane ay parang nagbigay ng kuryente kay Anton. Inalis niya ang kanyang braso. Ang muka ay isang blankong kanvas ng sakit at pagkalito. Tumingin siya kay Diana na para bang ito ay isang estranghero. Ang tiwalang sinubukan nilang buuin sa loob ilang araw ay gumuho sa isang iglap. Hindi siya nagsalita. Wala siyang sinabi. Dahan-dahan siyang tumalikod. Bawat hakbang ay parang milya-milya ang bigat. Ang bawat pahinga ay isang pakikibaka. Iniwan niya ang kopya ng birth certificate sa mesa. Anton, halos pabulong na tawag ni Diane. Ang boses ay basag na basag. Ngunit hindi lumingon si Anton. Nagpatuloy lang siya sa paglakad palabas ng pinto, palabas ng kapihan, palabas ng buhay na sandali niyang inakalang maari pang maging sa kanya. Nang sumara ang pinto, napaluhod si Diane sa sahig, ang katawan ay nangingini sa isang tahimik na paggiyak. Gumuho na ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Anton ang umalis. Sa pagkakataong ito, tila nawala na rin ang lahat ng paasa. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay ang tunog ng pagguho ng mundo ni Diane. Ang katahimikang naiwan ay mas nakabibingi kaysa sa sigawan. Nakaluhod siya sa sahig. Sa gitna ng bubo at mga basa na pangarap, ang nga balika ay nanginginig ngunit walang luhang lumalabas. Tila naubos na. Ang natira na lang ay isang manhid na sakit. Nakatayo sa tabi niya ang kanyang ina, si Aling Imelda. Ang anino nito ay tila isang dambuhalang halimaw sa ilaw ng nagisang lam. Walang bakas ang tagumpay sa mukha ang matanda. Tanging isang pagod na pag-aalala. Ginawa ko lang yon para protektahan ka. Anak, mahinang sabi ni Aling Imelda, na para bang iyon ang magpapagaan sa lahat. Dahan-dahang itinaas ni Diane ang kanyang ulo. Ang tingin niya ay walang laman. Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ng kanyang ina ang mukhang napalaki sa kanya, naalaga sa kanya, at sa huli, ang mukhang sumira sa kanya isang bagong damdamin ang nagsimulang umusbong mula sa ngaguhong ng kanyang puso. Hindi ito galit. Hindi ito sakit. Ito ay isang bagay na mas malakas. Isang bagay na mapanganib. Ito ay kalinawan. Sa isang iglap, nakita niya ang lahat. Ang 10 taon ng kanyang buhay ay inilata sa harap niya na parang isang mapa. Ang kasinungalingan, ang pagmamanipula, ang pagkontrol. Lahat ay ginawa sa ngalan ng pag-ibig at proteksyon. Ngunit hindi iyon pag-ibig. Iyon ay lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang pagkatao. Ang titik nga niyang anak na nagtatanong kung sino ang kanyang ama. Ang mukha ni Anton na puno ng sakit at pagdududa. Ang sarili niyang takot na naging kulungan niya sa loob ng isang dekada. Tama na. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang kilos ay kalmado at may bigat. Tiningnan niya ang kanyang ina, hindi bilang isang anak na takot, kundi bilang isang babaeng sa wakas ay nagising na. Ma, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay matata at malamig. Mahal niyo ba talaga ako? Nagulat si Aling Imelda sa tanong. Abay naman, anak. Lahat ng ginagawa ko ay para sayo. Para sa akin. Umiling si Diane, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang ngalabi. O para sa sarili niyo? Para makontrol ang buhay ko? Para hindi ako masaktan. Pero sa proseso, pinigilan niyo akong maging masaya. Sinira niyo kami, ma. Diana, hindi mo naiintindihan. Hindi, ma. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat, putol ni Diane. At tapos na ako sa pagiging biktima. Tumalikot siya at naglakad papunta sa maliit nilang kwarto. Ang kanyang ina ay sumunod, na mamakaawa. Anak, saan ka pupunta? Huwag mong gawin to. Hindi siya sumagot.
Binuksan niya ang lumang aparado ng kanyang ina, ang lugar kung saan nito itinatago, ang nga bagay na ayaw nitong ipakita sa iba. Ang nga lumang dokumento, mga resibo, mga alaala. Hinila niya ang isang lumang kahon ng sapatos na nakatago sa ilalim. Ang kahon na pinabawalan siyang buksan simula pa noong bata siya. Huwa mong pakialaman yan. Sigaw ni Aling Imelda, sinusubukang agawin ang kahon. Ngunit huli na. Binuksan ito ni Dian. Ang laman ay hindi maalahas o pera. Ang laman ay mga sulat. Dosa-dosa ng mga sulat, nakatali pa sa isang kupas na laso. Ang lahat ay naka-address sa kanya. Ang lahat ay may selyo mula sa Dubai. Ang lahat ay hindi pa nabubuksan. Ang kasulat ni Anton. Hinawakan ni Diane ang ngaliham. Ang ngadaliri ay nangingini. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ng hawak niya. 10 taon nang ngasalitang hindi nabasa. 10 taon ng pagmamahal na ipinakait. Bakit ma? Tanong niya. Ipinakita ang masulat sa ina. Bakit niyo to ginawa? Sa wakas, bumigay si Aling Imelda. Napaupo ito sa kama, ang mukha ay nalukot sa pagyak. Natakot ako. Anak, hagulgol nito. Natakot akong sasaktan ka lang niya ulit. Naiwan ka niya kapag nalaman niya ang tungkol sa bata. Akala ko pinoprotektahan kita. Tinitigan ni Diane ang kanyang ina, at sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng awa. Ngunit ang awa ay hindi na sapat para baguhin ang kanyang desisyon. Pinatay niyo ang pag-asa ko, ma, mahinang sabi ni Diane. Pero hindi ko hahayaang patayin niyo rin ang katotohanan. Mahigpit na hinawakan ni Diane ang ngasulat. Walang paalinlangan, lumabas siya ng kwarto. Hinakan niya sa no ang natutulog na sigal, bumulong nang, babalik si mama, anak. Ayusin ko to. Pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng kapihan, palabas sa madilim na gabi. Ang kanyang ngapa ay may sariling isip. Dinadala siya kung saan niya kailangan pumunta. Hindi niya alam kung saan naglalagi si Anton. Ngunit may isang lugar na alam niyang pupuntahan nito. Ang hotel sa sentro ng bayan. Nakarating siya ron, hinihingal at ang buhok ay gulo-gulo. Tumakbo siya papasok sa lobby, hindi alintana ang ngatingin ng nga tao. Antonio Nakpil. Anong room number niya? Tanong niya sa receptionist. I'm sorry, ma'am. We can't give out that. Emergency to. Sigaw ni Diane, ang desperasyon ay nasa kanyang boses. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator. At mula roon, lumabas si Anton. Dala niya ang kanyang maleta. Alis na siya. Nakatinginan sila sa gitnang lobby. Ang mundo ay tila huminto. Ang mukha ni Anton ay blanko, pagod, at talunan. Tumakbo si Diane papalapit sa kanya, bago pa man ito makatalikod. Huminto siya sa mismong harapan nito, hinaharangan ang kanyang daan. Hawak niya sa kanyang makamay ang ngasulat, na parabang iyon ang kanyang kalasa at espada. Huwag kang umalis, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit punong determinasyon. Ang nga mata niya ay nakatitis sa kanya, nagsusumamo at nagutos. Hindi mo pa alam ang buong katotohanan. Nakatayo si Anton sa gitna ng lobby. Ang kanyang maleta ay tila isang angkla na pumipigil sa kanyang pagtakas. Sa harap niya, si Diane, hinihingal, ang nga mata ay punong isang apoy na ngayon lang niya nakita. At sa mga kamay nito, ang isang tumpok ng nga lumang sulat. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay pagod. Ang katotohanan, sagot ni Diane, iniaabot sa kanya ang ngaliham. Ang 10 taon na ipinakait niya sa atin. Nag-alangan. Kinuha ni Anton ang mga sulat. Ang mga sobra ay naninilaw na sa katagalan. Ngunit ang sulat kamay sa mga ito ay hindi may pagkakaila sa kanya. Ang kanyang pangalan bilang napadala, ang pangalan ni Dian bilang pinadalhan. At ang nga selyo mula sa Dubai, lahat ay may petsa mula sa unang taon ng kanyang paalis. Nahanap sila ng isang tahimik na sulok sa coffee shop ng hotel. Isa-isang binuksan ni Anton ang ngaliham. Ang bawat papel na kanyang binuklat ay isang piraso ng kanyang nakaraan, isang multo ng kanyang pag-ibig. Diane.
Mahal ko. Unang linggo ko rito. Ang hirap pala. Ikaw lang ang nasa isip ko. Nakakuha na ako ng maliit na apartment. Inisip ko kung paano natin ito ayusin pagdating mo rito. Nakatanggap ako ng bonus. Naktabi na ako para sa singsing. Huwag kang maingay, sorpresa yon. Bakit hindi ka na tumatawag? May problema ba? Nag-alala ako. Mahal na mahal kita. Ang bawat salita ay isang patak nga asido sa mga sugat ni Anton, ngunit ito rin ang lunas na nakpapahilom sa mga ito. Ang bawat pangungusap ay napapatunay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang nga plano, ang kanyang pananabi. Habang nakbabasa siya, ang nga luha ay tahimik na dumaloy sa kanyang nga pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa 10 taong na sayang. Nang matapos siya, itinaas niya ang kanyang tingin kay Diane. Natahimik ding umiyak sa kanyang harapan. Ang ngapada sa pagitan nila, na itinayo ng makasinungalingan etain panahon, ay tuluyan ng gumuho, wala ng galit, wala ng pagdududa. Ang natira na lang ay 2 taong parehong biktima, parehong nasaktan. Patawarin mo ako, sabay nilang sabi, at sa gitna ng kanilang nga luha, isang maliit na ngiti ang sumilay. Hindi nila kailangang magsalita pa. Sa sandaling iyon, nakaintindihan na sila. Tumayo sila at sabay na lumabas ng hotel. Hindi patungo sa iPod, kundi pabalik sa kapihan ni Diane pabalik sa kanilang tahanan. Naabutan nila si Aling Imelda na nakaupo sa dilim, nag-iisa. Nang makita sila nitong makasama, alam na nito ang lahat. Walang salitang namutawi. Tumayo lang si Diane sa harap ng kanyang ina. Pinapatawad ko na po kayo. Ma, sabi ni Diane. Ang boses ay puno ng kapayapaan. Pero kailangan ko nang buuin ang sarili kong buhay. Ang sarili naming pamilya. Isang tango lang ang isinagot ni Aling Imelda, isang tahimik na pagtanggap ng kanyang pagkatalo at marahil, isang huling pagpapakita ng pagmamahal ang pagpapalaya. Pumasok sila sa silid kung saan natutulo si Angelo. Ang bata ay nagising sa kanilang pagdating. Nang makita nito si Anton na kasama ng kanyang ina, ang mga mata nito ay nagliwanag sa paasa. Dahan-dahang lumuhod si Anton sa harap ng kanyang anak. Wala ng pag-aalinlangan. Wala ng takot. Tanging purong pagmamahal. Yel, sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Ako si Papa. Hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Para kay Gel, ito lang ang mga salitang hinihintay niya sa buong buhay niya. Ngumiti ang bata. Isang ngiting nakpaliwanag sa buong silid. At walang pag-atubiling yumakap ng mahigpit kay Anton. Sabi ko na po. Babalik ka. Bulong ng bata. Niyakap ni Anton ang kanyang anak, isinupsop ang kanyang mukha sa maliliit na balikat nito, at sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naramdaman niyang siya ay buo. Tumingala siya kay Diane, na nakangiting lumuluha habang pinamamasdan sila. Inilahat ni Diana ang kanyang kamay. Tumayo si Anton, hawak pa rin si Gel, at inabot ang kamay ni Diane. Ang huling eksena ay hindi isang malaking salu-salo o isang magarbong kasalan. Ito ay simple lang. Silang tatlo, nakaupo sa isa sa mga mesa sa saradong kapihan. Sa mesa, nakalatag ang isang pirasong papel. Hindi ito isang lumang sulat. Isa itong bagong sketch. Kinuha ito ni Anton at ipinakita kay Gil. Tingnan mo, sabi niya. Isang disenyo iyon, isang bahay. Isang simpleng bahay na may hardin, isang duyan. At 3 bintana sa itaas. Ang bahay natin, bulong ni Anton. Tumingin si Angelo mula sa sketch, patungo sa kanyang ina. At pagkatapos ay sa kanyang ama. Ang kanyang maliit na mukha ay nagliliwanag sa purong kaligayahan. Dahan-dahan, kinuha niya ang kamay ni Diane at ang kamay ni Anton at pinakdikit ang mga ito sa ibaba ng mesa. Sa unang pagkakataon, sila ay isang pamilya. Hindi perpekto. Puno nga peklat mula sa nakaraan. Ngunit makakasama. At sa kanilang harapan, hindi na isang madilim na kahapon, kundi isang bukas na handa na nilang sulatin ng makakasama. Makalipas ang 1 taon, ang amoy sa bahay ay hindi na lang amoy ng bagong timplang kape. Ngayon,
may halo na itong amoy ngang sinanga, ngang pritong itlog, at higit sa lahat, amoy ngang isang tunay na tahanan. Nakatayo si Anton sa may pintuan ng kanilang kusina. Hawa ang dalawang tasa ng mainit na kape. Pinamamasdan niya ang eksena sa harap niya. Si Dian, abala sa pagluluto, nakangiti habang kinakausap ang kanilang anak. Si Gel naman ay masiglang nakukwento tungkol sa bago niyang kaibigan sa eskwela, habang sinusubukang abutin ang hotdog sa plato. Ito na ang kanyang umaga. Araw-araw. Isang taon na. Ngunit para kay Anton, ang pakiramdam ay bago pa rin, isang milagro na hindi niya pinagsasawaang pasalamatan. Naalala niya ang umaga sa kanyang malungkot na hotel room, kung saan ang tanging kasama niya ay ang multo ang kahapon. Ngayon ang multo ay napalitan ng halaha, ang katahimikan ay napalitan ng masayang kwentuhan. Papa, yung kapa ni Mama, baka lumami, puna ni Gel. At napangiti si Anton. Oo nga pala, sabi niya at lumapit sa mesa. Inilapa niya ang isang tasa sa harap ni Diane at hinalikan ito sa pisngi. Good morning, mahal ko. Good morning, nakangiting sagot ni Diane. Ang mga mata nito ay kumikinang, wala na ang bakas ng takot at lungkot na dati nakatira roon. Habang kumakain sila, hindi mapigilan ni Anton na titigan ang kanyang mag-ina. Ang mata ni Gel na dati ipalihim na nakmamasit sa kanya mula sa malayo. Ngayon ay hayagang tumitingin sa kanya ng may pagmamahal at pahanga. Ang mga matang nakmamasit ay hindi na isang misteryo, kundi isang paalala ng kanyang layunin, ng kanyang tahanan. Ito ang dahilan kung bakit lahat ng sakit ay naging sulit. Kinahapunan, habang nasa trabaho si Anton, si Diana naman ay nasa kanyang kapihan. Mas lumago na ang negosyo niya. Ngunit mas mahalaga, mas gumaan na ang pakiramdam sa loob nito. Wala na ang bigat ng mga lihim. Isang pamilya na bisita ang dumating. Si Aling Imelda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito dala-dala ang galit, kundi isang bayo nga mapaboritong prutas ni Gel. Naabutan niya ang apo na nakdo-drawing sa isang mesa sa sulok. Lola, masayang bati ni Gel. Umupo si Aling Imelda sa tabi ng apo, ang mukha ay malambot na. Ano yan dino-drawing mo, apo? Yung bahay po natin, sagot ng bata. Pero yung bago po. Yung may treehouse na gagawin ni Papa. Painanut ni Diane ang kanyang ina at anak mula sa malayo. Ang sugat sa pagitan nila ni Aling Imelda ay hindi nagilom sa isang gabi. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa tulong ng pagpapatawad at kang walang sawang pag-unawa, natutunan nilang buuin muli ang kanilang relasyon. Natutunan ni Aling Imelda na ang tunay na pagmamahal ay patitiwala, hindi pa-control. Nang gabing iyon, pagkatapos nilang patulugin si Gel, naupo sina Anton at Diane sa veranda ng bahay na pinangarap at itinayo nila. Ang bahay mula sa sketch. Ang bahay na simbolo ng kanilang pangalawang pagkakataon. Sinong mag-aakala, bulong ni Diane habang nakasandal sa balikat ni Anton, na pagkatapos ng lahat, dito tayo pupunta. Hinawakan ni Anton ang kanyang kamay. Ako, sagot niya. Mula nung una kitang makita ulit sa kapihan. Alam ko nang uuwi ako sa iyo. Nahanap lang ako ng tamang daan pabalik. Tumingala si Diane sa kanya. Mas matibay na tayo ngayon, di ba? Sobra, sabi ni Anton. Ang pundasyon natin, sinubok ng 10 taon. Hinding-hindi na to guguho. Tinitigan nila ang nga bituin sa langit. Ang kanilang nga kamay ay makahawa ng mahigpit. Ang kanilang kwento ay hindi isang perpektong fairy tale. Ito ay isang kwento ng sakit, ng pagkakamali, at ng nga nasayang na pagkakataon. Ngunit ito rin ay isang kwento ng paasa, ng katapangan, at ng pag-ibig na kayang bumuo muli ang anumang nasira. Dahil ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang.